Oh. Tuturing daw na kapatid ng Mona itong tampok ngayon natin sa Midnight Express. O nga ang tanong, ano ang tinapay na ito na malutong po sa labas pero malambot ang loob at hugis pagong pa? Ayan, alamin na natin kay Mikel Daez. Lagi ako natutuwa kapag kumakain ako ng Mona at mukhang ngayong gabi mas maaliw pa ako dahil hugis pagong naman ang kakainin ko. Tara? Bago ang aking taste test, let's have a sneak peek kung paano nga ba nadiskubre ang pinagong. Ayon sa mga sabi-sabi, ang tinapay na pinagong ay aksidenteng natuklasan lang ng isang panadero. Habang naghihintay na maluto ang mga hinurnong monay, siya ay nakatulog kaya naging chewy o makunat ang tinapay. Para di masayang, inukitan niya ito sa ibabaw hanggang sa tawagin itong pinagong. Ate, thank you. Ang pinagong. So we got the mama pagong, the papa pagong, the baby pagong. Hindi naman siya mukhang pagong. Diba? Siguro yung shape lang, parang shell. Gusto ko yung ganito. So, I'm not sure what to expect. Subukan natin. Sarap. Crispy on the outside, soft and tender on the inside. I like it. Simple. Tinapay, masarap. Sometimes the simple things in life just make you the happiest, and this is proof. Pinagong. Cute pa yung pangalan, no? Ang naiiba sa kanya, ang pangalan ng pinagong kasi shaped like a turtle eh. Pati yung texture niya. Ang taas niya, yung labas niya, may pagka-crunchy, matigas konti. Tapos sa loob, malambot. Parang totoong pagong. Nagmula raw ito sa Sariaya, Quezon, kumalat sa mga kalapit na bayan hanggang sa makarating sa Maynila. Mula noon, nagkaroon na ng iba't ibang bersyon ang itinuturing na kapatid ng monay. May alam mong kasabihan. Kung binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero kung ito yung tinapay na yun, kakainin ko na lang. Ako po si Mikel Daez, this is Midnight Express. Good night. Sarap.